The way we see God affects the way we see everything. Kung limitahan na to ang Ginoo, mo spread na siya. Kita mga member ko ginahinay po sa palayo. The best daw na happiness na ma-experience nimo if you serve people. How you view God affects how you live. Kung unsa ang ato ang panglantaw sa Dios, makaapektar po siya sa atong pagkinabuhi. Di ba? So if we view God as limited, limitado sa ang ato ang panglantaw sa kinabuhi. Di ba? Kasi naka-remember last Sunday, no? That is why ang tao na puno og kahadlok, limitado ang iyang panglantaw sa Dios. No? Ingnan na mong abay. Ayaw limitihi ang Ginoo. Ayaw limitihi ang Ginoo. Kaya giingon ko sa Proverbs, as a man think in his heart, so he is. So, kung limitahan mo ang Ginoo, limitado gid na ang imong kinabuhi. Ug usa sa ako ang mensahe karon igsoon, usa sa ako ang message is from the book na mukha na to og lesson po from the book Numbers 13 and 14. So dinhi na to makita kung unsa ang atong panglantaw sa Dios mo resulta na sa ato ang kinabuhi ug sunod nga generation. Kung ato ang magong panglantaw sa Dios is limited, of course madala na to na everyday ug mapasa na to na sa next generation, especially sa atong mga anak. Pero kung all out ta sa Ginoo, ang Ginoo is faithful, ang Ginoo is unlimited, ang Ginoo is limitless, mao pud na makita sa atong next generation. Ug mao ni akong gikuhaan og karon gabi una muna itong kuhaan og pagtulunan. Numbers chapter 13 and 14. The Lord said to Moses, so background sa gamay, ang nahitabuan ni is when the Israelites padulong na sila dito sa kuan, padulong na sila sa Canaan, so nagsito na sila dapit sa may Jordan River, padayon nakita ni giingnan ni sa Ginoo si Moses nga pagpili og mga 12 spies para iadto dito ma-prove nila nga ang akong gi-promise sa inyo is fertile good, flowing with milk and honey. So sa 13:1, the Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestor tribe, send one of its leaders. So take note, one of its leaders. So remember, they are leaders. So in other words, kung tanaw po, ibutang po nato sa atong perspektibo karon nga panahon, if you are a Christian, you are a leader. Leader ka sa inyong balay. Leader ka because mao man ang bagagi kuan sa Ginoo sa tuwa. Pagbuhat pa lang ni Adam and Eve, pagbuhat ni Adam, gimito siya nga ikaw ang mag-name ani, ikaw ang magkuan aning mga butanga. So in other words, we are gitawag ka sa Ginoo as a leader. Even ang Matthew 28, di ba? At tumunto panglakaw mo, teach them how to, di ba? Teach them in the name of the Father and the Son. Go and make disciples. So in other words, we are commanded to become to lead people in just perspektibo sa Ginoo. So they are leaders. Leaders na sila. Then 40 days sila dito nag-spy sila sa land sa Canaan. In 40 days, pagbalik na nila, mo nila ng report. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Di ba? Na-prove nila nga tinuod gyud nga fertile gid ang yuta, no? Nakita nila nga fertile kay ang yuta na sila 12 leaders, sila mismo na ilahaging na experience nga grabe kayo ang yuta ka tambok, no? Ang gyud kanang gitawag nila nga flow with milk and honey. So, unsa may similarities? Una, makita na to nga all 12 spies were leaders in the tribes, di ba? All 12 spies received the same promise. All 12 spies received the same opportunities, no?
the Lord said to Moses, send some men to explore the land which I am giving to the Israelites from each ancestral tribe. No? So promise sa Ginoo nga tagaan sila. So kining 12 nakita gid nila unsa kanindot ang kining giandam sa Ginoo. Now, but the problem is all 12 had the same external experience, di ba? Kita nila, but the internal conclusion often different markedly from the other two, Joshua and Caleb. So lahi ang nakita ni Caleb, lahi ang ilang ni Caleb ni Joshua. Parehas sila naka-experience external, nakita nila unsa kanindot, unsa katambok, but pag abot sa verse 28, but the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendant of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, and the Amorites live in the hills country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. So, ang nakita sa atin ng mga leaders is problema. Nindot lagi pero, di ba? Na mga tao dito, mga higante. Di ba? Kura ba siya kuan? Kita na to ang nindot kayo ng plano sa Ginoo pag atubang na sa problema. Na mga problema. Now, diri na makita kung kinsagit asa, kung sa view na to diha sa Ginoo. Then, sa Numbers 13, 30 to 33, ingon si Caleb. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. No? Grabe ang panglantaw ni Caleb. Kaya lagi nato na buhaton, kaya nato na. Then ang balos po ang matong majority po, tingnan sila nga, but the men who had gone up with him, tingnan sila, we can attack those people. They are stronger than we are. At this point, among the Israelites, a bad report about the land they had explored, no? They said, the land we explored divorced those living in it. All the people we saw, there are of great size, dagko kayo. We saw the Nephilim there, the descendant of Anak, and from the Nephilim, we seem like grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. Pag abot sa problema, nakita nila nga mura man ta grasshopper sa mata sa mga higante. No? Di ba? Sometimes, ang faith nila, ang panglantaw nila sa Ginoo is dili kaya ni mga dagko nga problema. Nakita nila nga, instead na natilawan nila ang gipromise sa Ginoo, silang 12, natilawan nila, kanapulo ka, natilawan nila ang promise sa Ginoo, mismo sila na-experience nila, unsa kanindot ang yuta, nagtalapagan ni diha nga, gilayungan nila ang grapes, naliman ka ang grapes, gilayungan duha ka tao, di mo daw, mura siya isa ka, sako nga dako kayo, gilayungan, na nakatambok ang yuta. Pero imagine nimo, kini sila nga mga tao na pila ka miracle ang ilahang na experience. Pila nagi. Napartake na ang Red Sea, daghan na kayo sila na experience. Pero wala nila nahinduman unsa ka powerful ang Ginoo. In our lives, friend, sa atong kinabuhi, kung atong pangalantaw sa Ginoo, unlimited, bisan pag maka-experience kag milagro ka ni adto, pag abot sa mga problema sa karon, pag ang atong mindset is limited, di na to makita ang gahom sa Ginoo. The same usab aning napulo ka mga spies. Now, the minor report too, ingon na po sila, si Caleb o si Joshua. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes. Grabe no, kung bisyon nila lang, grabe na kaya na ilang pagsubok.
and said to the entire Israelite assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. Grabe, no? Kaya mga tao, naghandok na biya ang mga tao. Grabe grabe ang ilang influence bitaw. So grabe ang influence ng mga tao. So ingon si Joshua si Caleb, exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land. A land flowing with milk and honey, and will give it to us. Ang perspektibo ni Joshua, ang view ni Joshua o ni Caleb is ang Ginoo dili malimitahan. Kung gitagaan tag milagro kaniadto, sure gihapon ang Ginoo mo provide ani nga miracle nga makuha nato ni. Now, let's look, tanaw na to ang difference. And only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Grabe, no? Grabe ang ilang view sa Ginoo, grabe ilang faith diha sa Ginoo. Morning difference. The majority report itong Apollo is they view God through the eyes of their circumstances. No? They view God through the eyes of their circumstances. Pag naay problema, ilang una-una ang Ginoo may naghatag, anak. Pag naay problema, mahalo ang Ginoo may naghatag. Pero kining minority, silang duwa, they view circumstances through the lens of their God. Naay circumstances siya, kabalo nila, kaya niya kaya ang Ginoo, dako kayo. Ba't kini sila, ang Ginoo man naghatag og problema, nga di nato ni makaya. Di ba? Nabayan na nato nga attitude. Pag natay problema, gitaan kong problema sa Ginoo, di nato ni makaya. But, kung inana nga to ang view sa Ginoo, kung atong view sa Ginoo nga, ang atong circumstansiya, makita nato na unsa kadako ang Ginoo, kaya nato atong circumstansiya, di ba? So inana ang ilahakwan, ang view nila sa Ginoo nag-diferensya. So for us Christian, kung ato ang view gani is limited ang Ginoo, belong taning team leaders. Kung ato ang view sa Ginoo is ang problema nato, kaya nato tungod kay ang Ginoo is dako, experience nato, nakita nato, mabuhat nato, dili tungod kay kusganta, but because kinsay kauban na to anang nga problem. So, my first point is how we view God affects our internal perspective. Kung unsa atong panglantaw sa Ginoo, may pektuhan gyud na ang atuang perspektibo, internal perspective sa life. As Anne Boskamp said, ingon siya, wala na akong butang. As Boskamp said, the way we see God affects the way we see everything else. The way we see God affects the way we see everything. Kung unsa atong nakita sa Ginoo, panglantaw sa Ginoo, maka-apekto po na sa unsa nakita nato sa tanang mga butang. Di ba? The only difference between those who delivered the majority and minority report was internal. Sulod yun, there's kasing-kasing ang nakadipin. Kita nila, witness nila, ang sa kamaayo. Si Caleb sa Joshua, nakita niya ang giant. Sila ta nakita. Pero lahi ang nasa sulod ni Caleb o ni Joshua. Is opportunity ni nga makita ang Ginoo ni. Pero sa minority report, look, listanan. Di ba? Their differing report reflects contrary attitude toward the land. The divine promises, the people in the Canaan, the work involved the Lord and Himself. Consider the attitude of the majority. Unsa may attitude sa majority? They view God as limited. That is why they disobeyed God. Di ba? Pag limited gani ang Ginoo, disobey ka sa Ginoo. Limitahan man imong Ginoo, mingon ba ka nga dili na kaya? Gitagaan na sila sa Ginoo, gipromisa na sila sa Ginoo, but they disobeyed God because ang their view nila sa Ginoo, sa ilang panglantaw sa Ginoo is limitado. That is why they disobeyed God. Second,
believed the land had no future. Sometimes, may encounter na to na nga, adili na more. Di ba? Di na to na kaya. Dako kaya nga problema na. Di ba? In other words, unbelief. Mga tao, katong mga team leaders, believe that the land had no future. Bisa nakita nila unsa katambok. But because of their fear, their unbelief, ilahang gi ingon nga walay future nga yuta. 3. Displayed cowardice based on fear. That is why kung mahadlok ta, matalaw kita, no? Because of unbelief, start, disobeyed God. Second, wa kay salig sa Ginoo. That is why rugi na ang imuhang kuan. Rugi na ang imuhang baga pundasyon. Para pud ani mga tawhan na tungod sa ilang kahadlok, aduna na sila natalaw sila. Dili sila makapadayon, dili sila mubarog tungod gay. Nakita nila mas dako ang problema kaysa ilahang Ginoo. Kaupat, utterly ignored God in the report, di ba? Pakita nimo sa pangibasa kanina, wala gid nila nakita ang Ginoo. Wala nila gi-include ang Ginoo sa ilang journey. Nga pila na ka milagro ang gibuhat sa Ginoo silang kinabuhi. Wa gid nila nabutang silang kasing-kasing. Nga bisan gani sa luyo, sa diserto palang daan, tagaan sila og clouds, sa gabi tagaan sila og fire, mugayt sa ila. Wala to nila kaya na napikas ang Red Sea. Wala gid nila na nakita, wala nila gi-recognize nga unsa kagamhanan ang Ginoo. That is why they utterly ignored. Wag gid nila gi-report, wala gid sila nag-ingon ni Moses anak. And 5, most of us mao na ang problema sa ato, suffered from a grasshopper complex. Dako ang problema. Mura ta og grasshopper lang. Gamay kita sa tanan. No? Di ba ang grasshopper usahay? Pag okay diri ka. Pag di okay, paninapod ka. Pag di okay, dito napod ka. Pag di okay, diri napod ka. Ang problema, dili man ang situation, ang problema kasing-kasing man. That is why walay solution gihapon ang imong gipangita. Ang importante siguro is we need to understand na we need to change din sa mag-start. That is why internal perspective ang problema, dili ang circumstansya. No? Ug mao ni nakita nila. The result, unsay resulta sa ilang decision? These 10 naysayers, kini mga negative nga mga leaders, they spread anxiety throughout Israel camp. Di ba, ilan man lang ginagdagko kayo sa mga tao, grabe nangahadlok. Nangahadlok ang ilang mga baga, leaders ba sila? So ang ilang tribes, nangahadlok. The rotten attitude infected the whole congregation until the spiritual contagion could not be contained. Wala na. Nakatakod na siya sa ilang, nakatakod na sila sa ilahang mga negative, sa ilahang mga unbelief. Ang nahitabo, ang mga tao, di na mo tuo. Di ba, inanakadelikado kung limitahan na to ang Ginoo. Mu-spread man po na ang ato ang belief sa Ginoo, mu-spread po na sa atong mga anak, mu-spread na especially kung church, mu-spread na sa especially leaders ka. Kung limitahan na to ang Ginoo, mu-spread na siya. Kita mga member po, dinahinay po na siya palayo. Dili day. Mo day. So mahimo din kanang kuan, kanang dili na to masurayan ang Ginoo ba unsa ang the best, unsa excellent diha sa Ginoo, no? That is why even sa mga panahon nga aduna tay mga mga like anniversary, di ba hadlok ba atong mga desisyon? Mo desisyon tagdagko kayo. Di ba kung ang tao nga mulang tao lang gini kaya ka na? Patahan mo. Pero ang Ginoo na gali mong kauban, wala imposible sa Ginoo. Amen? Wala imposible sa Ginoo. That is why sa Deuteronomy, ang nahitabuan ni nga mga leaders ug ilahang mga member nila, ilahang mga baga tribe nila,
Pag-abot sa Deuteronomy 1:8, diyang, our brothers have made our heart melt in fear. They say, the people are stronger and taller than we are. No? Ang ilang mga member, ilang mga tribes, ang hadlok na noon. Through the negative majority report, this Ancient Commission deprived nearly 2 million people of their inheritance to Canaan. Why? Through their poisonous influence, the Israelites were driven back into the wilderness to die. And God delayed in fulfilling His purpose for His chosen people for 40 frustrating years. Di ba? 40 years sila dito. Hantod, kining mga generation na ni, dito ra sila nangamatay. Wa, gid sila kasulod sa promised land. No? Kung namina lang sila ni, sa minority nila ni Caleb o ni Joshua, si Caleb, tungod kay ang Ginoo is, ang ilang panglantaw sa Ginoo is omnipotent, powerful, they obeyed God. Right? They obeyed God. Wa sila mahadlok because they know that their God is omnipotent. Insisted they should enter and possess the land. Nikamot gusto nila, kaya lagi na ito na. Insisted din sila, kaya nila na because they believe their God. Displayed courage rooted in faith. No? Ang ilang courage nag-ugat sa ilahang pagsalig sa Ginoo. Fourth, felt calm assurance. Naa sila'y assurance nga ang Ginoo uban nila. And 5, saw themselves in relationship to God. That is why ang relasyon nila sa Ginoo mooy nakapahatag kanila na kaya nila na kaya ni tungod ang Ginoo nagauban ka nato. Amen? Amen. Ing kaya na to ni. Kaya. Pag nakay problema, kaya niyo na. Kaya ang Ginoo kauban nato, right? Amen? Unsay resulta? Ang result, Caleb and Joshua stayed alive for a new era. Sa ilahang 12, si Joshua lang o si Caleb ang nakasulod sa promised land. Ang napulo, o katong mga uban nga mga pandito, ang namatay dito sulod sa wilderness. While the other 10 spies perishes in the wilderness along with the rest of the adult of the unbelieving generation. In Deuteronomy, basama to, in Deuteronomy 1:35-36. No one from this evil generation shall see the good land I swore to give your ancestors, except Caleb, son of Jephunneh. He will see it, and I will give him and his descendant the land he set his faith on, because he followed the Lord wholeheartedly. No? Then si Caleb ug si Joshua, kay si Joshua magkitagahan siya og siya mo'y nisunod ni Moses. Ang next point is, now that is why makita nato ang next point nato is how we view God affects our attitude. No? Kung sa tong panglantaw sa Ginoo maapektuhan gina ang atoang attitude. If we view God is limited, that is why more negative sa tuwa, more ta kanang dili ta mosalig sa tong kaugalingon, more ta palayo sa mga dili ta ganhag mga challenges na mga problema dagan ta. But ang atong pag-view sa Ginoo is powerful, faithful, always the provide, always trust. That is why ang atong attitude usab is initon, baga padayon diha sa Ginoo, mainiton kanunay sa diha sa Ginoo. 45 years past. Pagahuman sa aning tabo, 45 years na ang milabay. So gitagaan na si Joshua, nahimo si Joshua og leaders, nahimo siyang leaders na nanggadala sa Israel, og si Caleb usab gitagaan siya og allotment. Muning mga allotment ni Caleb. Pero ang iyang passion sa Ginoo, ang iyang kainiton sa Ginoo, ang iyang ang panglantaw niya sa Ginoo, wa gid mausab, because mo man ang iyang attitude diha sa Ginoo. Basahon na to sa Joshua 14:6-12. Now the people of Judah approached Joshua and Gilgal, and Caleb son of Jephunneh the Kenizzite said to him,
Ingon si Caleb, you know what the Lord said to Moses, the man of God at Kadesh Barnea, about you and me. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my conviction. So 40 years old siya at that time. No? But my fellow Israelites who went up with me made the heart of people melt in fear. Diba? Ang mga tao ilang gidamay pa. Singon siya, I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. So on that day, Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance, and that your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Muli mo sa tenda yun, ingon siya, now, then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years. So 45 years nang milabay. Since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. No? 85 years old na si Caleb. Ngun siya, singon niya, I'm still as strong today as the day Moses sent me out. Grabe, no? 85 years old, pero yung passion sa Ginoo, still strong lang gahapon. Wala din siya ma-discourage because kita niya unsa ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pila ka milagro ang nahitabo sa iyang kinabuhi, giubanan siya sa Ginoo. I'm just a vigorous to go out to battle. Now I was done. And 12, now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Amen? Grabe ang ni Caleb. Not because he is strong, but because he knows his God. That is why, if your beauty mo sa Ginoo is, your God is powerful, di ka mahadlok matubang. Amen? Amen. Si Caleb, 85 years old, but still, kaya pa niya makipag-away. Iya pang napalayas ang mga higante anak ng mga nasod. Dili ba na mga ordinary ng mga kalaban, mga giant biya na biya. Pero iya pang napahawa, napildi pa nila. Because of their God. In other words, how you view God affects your attitude. Kung atong panglantaw sa Dios is gamhanan, atong panglantaw sa Dios is kanunay kauban ka nato. That is why luyo sa mga sitwasyon, problema, or events ato ang mga damgo sa kinabuhi, di ka matalaw. Amen? Ingon ni Zig Ziglar, ingon siya, your concept of God determines your attitude towards life. Amen? Your concept sa giadya sa Ginoo, determinado na. Zig Ziglar, right? Kung sa imong attitude sa kinabuhi. Muna, igsuon nga sa ato ang Kristohanan nga kinabuhi, always na to inumduman. Taas pa kaya tong journey. Naghan pa kayo mga challenges. Naghan pa kayo mga sakahon na mga bukid. Di ba? 11 years pa ang Resource Church, 11 years. So, 1 decade pa ta. Start na po for another decades na po. But if we believe that God is our provider, if we believe that our God is omnipotent, dili na to limitahan ang Ginoo sa atong mga damo. Because ang attitude na to, one, our attitude determine our approach to life. Individual sa atong kinabuhi, kung siya ang atong attitude determine kung saan ato pag-approach sa kinabuhi. Kasi pangalantaw na to sa kinabuhi.
Second, our attitude determine our relationship with people. Nag-apekto na siya kung sa imong panglantaw sa Dios, kung sa imong attitude sa Ginoo, mugawas po na kung sa imong attitude sa mga tao. Di ba? Dili na siya ingon nga mayo yung relationship sa Ginoo, bati imong relasyon sa mga tao. Di na pwede. Kay kumingon ta karon nga maayo akong relationship sa Ginoo, pero bati akong relationship sa tao, imuhara ng buot-buot nga maayo akong relationship sa Ginoo. Kay dili man na siya inana nga ang panginoon. Katulo, our attitude is often the only difference between success and failure. Di ba? Ang atong attitude yun na, mao gina siyang mag-determine kung sa mga success baka o ma-failure ka, nagabase na sa ato ang kinaiya. Kaupat, our attitude at the beginning of a task will affect its outcome more than anything else. No? Mapik ginaon sa mugawas dia. 5, our attitude can turn problem into blessing. Amen? Ang problema mahimo ng blessing, dili kay instant blessing na problema na inon bingon. No? Uni ba ka ang problemahon pag yun mayo. That's why bitaw even gani si David, pagkakita niya ni Goliath, ang iha niya, di ba, ang kasing-kasing ni David, ipakita na ko sa mga tao nga tinuod ang Ginoo sa Israel. That is why opportunity na ko ni nga makita sa mga tao, di ba? Ang baliktad ang kasing-kasing ni David. Nag-approach ako nga problema, pero ang nasa iyang mind, ipakita na ko nga tinuod ang Ginoo sa Israel. That is why pag mapildi na ko ni nga problem, ma-prove nila na ang Ginoo sa Israel tinuod. Even sa tuwag soon, inanaw ta nga tong panglantaw. Pag adunay problema, i-prove nimo nga tinuod mo Ginoo na kaya nimo na nga problema. Di ka mudagan. Di ka mahadlok. Kundi luhod ka sa Ginoo. Amen. So, kaunom, last is our attitude can give us uncommonly positive perspective. Positive perspective gina pag ang atong natay kinaiya. No? Uncommonly positive perspective. Always gina positibo ang perspektibo pag ang imong Ginoo is unlimited. Ang imong Ginoo is limitless. Positibo ka permi kanunay. No? Dili ka ingon nga dili nimo limitahan imong self, dili ka moingon nga maora mo guni akong maabot, maora mo gini ako. No. If your God is unlimited, if your God is limitless, that is why always ka positive ang imong perspektibo. Of course, in God's way, God's will, dili na imong kaugalingon. The thing lang siguro nga ma-misinterpret sa tao is pangitaon nimo imong happiness by sa imong self. I want this. Mag-serve ko sa Ginoo para ko malipay. Wrong gina. Wrong na. Pangitaon nimo mag-serve ka sa Ginoo para ka malipay. Wrong na. Mag-serve ka sa Ginoo para ang Ginoo malipay. Ug ang Ginoo mupalo sa imuha. Because dili nimo ma-please ang mga tao. Mag-serve ko sa Ginoo para malipay. Dapat na yung mga tao nga gahit mga ulo. So, Lord, tagaan mo ko ni Mami. Di ba? So, ako mga kauban, ayaw ko mag-Christian eh. No? So that is why if you serve God, it's for the Lord, not for yourself. It's for the Lord. That is why the best daw nga happiness nga ma-experience nimo if you serve people. Di ba? Because mo man ang kalipay sa Ginoo. God, our Lord Jesus Christ died on the cross for our sin sa mga tao. That is why if we imuto sa Ginoo nga kung mag-serve ka sa ako, ipakita sa mga tao. Di ba? The second greatest commandment is love your neighbor as yourselves. That is why igsoon, positive perspective is most important kung adto na tay panglantaw sa Ginoo nga dili sa limitado. As Timothy Keller said, our view of God shape our view of ourselves and the world around us.
Our view of God shapes our view of ourselves and the world around us. As I end, igsoon, Psalm 46:10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. And that is our Lord. That is our Lord and Savior. That's our God. Remember, every situation, every circumstances, nagmatter na kung sa imong panglantaw sa Ginoo. But Jesus said to us, be still and always remember that He is God. Dili na to makaya by our own strength, dili na to makaya by our own knowledge, dili na to makaya bisan pag-unsa natong buhaton. There are situations sa kinabuhi na kailangan gid ta og Ginoo. Nga ang Ginoo ra gid ang makahatag kanimo og peace, joy, and kanang fulfillment sa kinabuhi. That is why start now sa tuwang dream nga from 11th year as a result. Of course, siguro kita 11th year na as naglakaw sa result. Then continue ta to dream big, to dream high, because our God is great. Amen.